Top 9 SUV car na 7 to 8 seating ang capacity ang tatalakayin natin ngayon na inilabas ng Toyota Motor Philippines. Kaya kung naghahanap ka pa lamang ng isang bagong sasakyan na para sa pamilya ay baka makatulong din sa iyong video na ito. Hindi lamang sa pagiging affordable package, practical at improved reliabilities ang mga sasakyang nagmumula dito sa sikat na Japanese automaker na Toyota, kundi pati sa mga advanced safety and security features na meron ng mga ito. At yan ang iisa-isay natin, pero bago yun syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po yung maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Toyota Innova. Ang Toyota Innova ay isang compact MPV at isa sa mga pinakamahusay at mabentang sasakyan ng Toyota Motor Philippines. May 7 seats ang capacity nito at 8 naman sa ilang variant. May mataas na ride height at naka-diesel ang makina. Naging perennial choice ang Innova sa MPV segment dahil sa mga katangian nito na ibinabase sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Kung pampamilyang sasakyan na gagamitin sa pamamasyal o panghanap buhay ay swak talaga ang modelong ito, kahit saan mo man gamitin. Dahil dito ang Innova ay palaging nasa listahan ng pinakamabentang sasakyan sa bansa taon-taon. Isang patunay na sadyang nakakaakit ang mga inaalok na bagay ng Toyota Innova. Bukod sa may malaking capacity, ito rin ay may katipiran sa konsumo at napakatibay gamitin na subok na ng marami. Ang kakayahan pati sa mga off-road at pagiging matatag ng makina maging sa mahahabang biyahe. Kasalukuyan itong inaalok sa 6 na klaseng variant dito sa Philippine market na pinapagana ng pare-parehong 2.8 liter na diesel engine, inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina na nakakonekta sa manual o automatic na transmission nito na may 5 to 6 speed at nagpapalabas ng maximum output na 167 to 171 horsepower at 343 to 360 Nm ng torque. Ang pinakamabilis na takbo na nagawa nito ay umabot ng 185 km/h at kumukonsumo ng 16 to 18 km per liter. Hindi rin nawala ang mahalagang bagay na pangunahing tampok sa modelong ito, ang safety and security features, gaya ng mas makapit na brake system sa front na naka-ventilated disc type habang drum brake naman ang rear. Kasama ang mas pinahusay na pakikipagsapalaran sa off-road, ang pinagsama-sabang matitibay na suspensions nito na double wishbone at multi-link suspensions. At gaya ng ilang mga MPV, AUV at SUV car, ito ay handa ring makipagsabayan sa mga bagong generation car sa pagkakaroon ng ilang mga advanced safety sense, gaya ng speed sensing door lock, ISO fix, hill start and downhill, vehicle stability, rear camera, mga parking sensor, may ABS, electronic brake distributor, brake assist at marami pang iba. Kasama na dyan ang mga pangsiguridad na katangian nito, ang central locking, power door lock, immobilizer system at anti-theft device. At sa loob, ang komportabling pagsakay ay mararanasan mo rin gamit ang mga adjustable seats na may kasamang malamig at auto climate control na aircon system, mga console pocket, battery and cup holder. At sa front portion naman ay binahagian din ito ng 7-inch infotainment system na detached screen at naka-Apple CarPlay at Android Auto na rin. May magagandang audio sound system at 6 na speaker, connectivity at voice control. Ang ilan pa sa makikita mo dito ay kasama ang napakagandang signature design ng modelo, magandang aerodynamics, mga naka-LED ang headlamp na siguradong mag-e-enjoy ang 7 to 8 pasahero nito. Ang kasalukuyang presyo ng Innova ngayon ay nasa 1,236,000 sa pinakamababang variant hanggang sa 1,789,000 pesos sa top variant nito. Toyota Land Cruiser. Ang Toyota Land Cruiser ay ang pinakamatagal ng nameplate ng automaker na patuloy pa rin ginagawa hanggang ngayon. Ito ay may kasamang makasaysayang lahi at pamana ng mga ninuno na ginawa noong 50s at nagbigay sa SUV ng reputasyon bilang isang subok na maraming karanasan at pakikipagsapalaran sa lahat ng klase ng kalsada. Nag-evolve ito mula sa isang full-blooded na off-road na sasakyan at sa isa sa mga pinakamarangyang SUV na available sa merkado ngayon. Madalas ginagamit sa security at for safety purpose, opisyal man o yung mga may kakayahang maka-afford sa modelong ito. Noong year 2021, tahimik na inilunsad ng Toyota Philippines ang Land Cruiser sa 2 klaseng variant nito. Walang mga pagpapakilala o launching ang naganap. Para sa isang malamat na nameplate, ang LC300 ay pinapagana ng 3.3 liter diesel engine, 6-cylinder, 24 valves at dual overhead camshaft na makina. Ang mill nito ay pinari sa isang 10-speed na automatic transmission na gumagawa ng 302 horsepower sa kada 4,000 RPM at 700 Nm ng torque sa kada 1,600 to 2,600 na RPM.
Malakas ang hatak nito na nag-average ng 190 km/h. Ang bawat suspensions nito mula sa harap at likod ay matitibay at matatag. Yan ang hindi matatawaran sa modelong ito, kasama ang 4 na disc brake na nakabalot sa makapal na sukat ng mga gulong na 265 by 55 R18. Ang bawat safety features and security measure naman ay mas kinumpleto para sa malawak na kakayahang panghawakan ang matibay na kaligtasan ng bawat sasakay. Mas makakapit na braking system sa front and rear at kumpleto sa mga bagong safety sense kabilang ang pre-collision, lane tracing assist, lane departure, ADAS o tinatawag na Advanced Driver Assistance System. May blind spot monitoring, speed sensing door lock, 360 camera, mga sensor at ilan sa mga particular safety features kaya ng airbags, mga seat belts, ABS, electronic brake distributor, brake assist at marami pa. Kasamang magagandang sistemang hatid sa mga sasakay mula sa loob at labas, mga naka-LED na ilaw, matitibay na panel shell at magandang aerodynamic. Binahagian din ito ng mas malawak na sukat. Ang interior base ay may 2 captain seats, naka-leather cover at adjustable pa at komportableng upuan. At para sa mga accessibility, nilagyan ng 12.3-inch infotainment system na naka-Apple CarPlay at Android Auto. May 10 speaker at Bluetooth connectivity para sa mas magandang audio sounds. Ang maluwag na legroom pati compartment base nito na sinama ng malakas na air conditioning ay mas pinapanatili ang kaginhawaan ng pagsakay. May tuturing isa sa pinakaligtas na klase ng sasakyan sa bansa na nagkakahalaga ng 5,340,000 pesos hanggang sa 5,732,000 pesos sa pinakamataas na klase nito, Toyota Alphard. Ang karangyaan at kaginhawaan ay 2 bagay na magkapares at ito ay konektado sa isang carrier ng mga tao kagaya ng Toyota Alphard. Isang klase ng modelo na naglalaman ng maraming katangian mula sa loob at labas at matagal na rin sa bansa ang modelong ito. Gawa pa rin ng Japanese car automaker na Toyota Motors. Ito ay mas malaki kumpara sa ilang mga SUV, AUV gaya ng Toyota na Fortuner, Innova at iba pa. May 7 to 8 seating ang capacity at sa loob makikita ang napaka-luxury ng mga nilalaman nito. May 4 na captain seats na automatic adjustable para sa mga senior citizens, PWDs na may kondisyon o nahihirapan ng tumayo at umakyat sa sasakyan. Naka-leather seat na rin ito at komportable pa. Bagay na magugustuhan ng mga taong naghahanap ng pampamilyang sasakyan. Ngayon sa bagong update nitong modelo ay mas pinaigting ang pagiging futuristic na katangian mula sa loob at labas nito. Gaya ng pinanipis na LED headlight kasama ang napakalaking front radiator grille na inspired sa charging Vulse Power Presence. Full chrome accent na nagbibigay ng full force luxury presence. Bilang din ang rear combination na LED type na rin. Ang Toyota Alphard ay pinapagana ng isang 2.5 liter gasoline engine, inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina na sinamahan ng permanent magnet synchronous at battery type na NI-MH. Sa kabila ng malaking sukat na dimensyon, ito ay nagtataglay pa rin ng katipiran sa konsumo dahil kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 19 km na layo. At ang performance nito ay dinadala ng isang CVT transmission type na kayang gumawa ng 180 to 185 na horsepower at 233 hanggang sa 270 Nm ng torque. Minimum na bilis ang kayang gawin na umaabot ng hanggang sa 175 km/h. Pagdating sa ilan pang aesthetics appeal nitong modelo, ang luxury interior ay sinamahan din ng magagandang klase ng accessories gaya ng mas pinalaking infotainment system na 14 inches, touchscreen, Android Auto at Apple CarPlay na rin, kasama ang mga connectivity at mas pinagandang audio sound system na JBL brand. May 15 speaker at voice control na rin ito at FM and AM radio. Itong Toyota Alphard hindi lamang ginawang mas komportable at luxury maliban kasi sa mga high upgrade features na meron ito, ang pagkaligtasan at seguridad ay mas pinatatag na rin gaya ng pagkakaroon ng mga advanced safety and security sense. Kabilang dito ang pre-collision system, auto high beam, adaptive high feature beam system na nagpoprotekta sa crossing traffic sa mga city rides at otomatiko na gumagana sa mga biglaang panganib sa kalsada. Hindi rin nawawala sa modelong ito ang rear cross traffic alert, lane departure, speed sensing door lock, emergency stop signal, hill start assist and downhill assist at marami pang iba. Ang mga security features naman nito ay nilagyan ng central locking, power door lock, engine immobilizer system at mga anti-theft. Para sa kabuang presyo, ito ay nagkakahalaga
ng 4,098,000 pesos dito sa bansa. Toyota Fortuner 2.4G diesel 4x2 manual transmission. Ang Toyota Fortuner ay ang pinakamabentang mid-size na SUV sa Pilipinas. Ang ladder frame na sasakyan na ito ay umiikot na mula nung unang bahagi ng 2000 at mula noon ay naging isang pangunahing family car at partner na ng marami sa pang-araw-araw. Dahil sa masungit nitong platform at subok na mapagkakatiwalaan, salamat sa Japanese car manufacturer na nagdala sa katangi-tanging modelo upang mas maging malakas ang suporta sa brand at maging matunog ang pangalan ng Toyota. Walang magiging lista ng SUV kung wala itong Fortuner. Bukod kasi sa ito ay isang Toyota na may 2.4 liter na turbo diesel engine na angkop din ito sa lahat ng iyong paggagamitan. At ang modelong ito ay may humigit kumulang sa 10 variant din na pagpipilian. Isa sa pinakamababang variant nito ay itong Toyota Fortuner 2.4G na manual transmission na may retail price na 1,736,000 pesos. Pero hindi ka na rin talo sa mga nilalaman nito. Ang Fortuner G kasi ay nakakuha din ng natatanging lakas mula sa kapasidad na 2.4 liter diesel engine inline 4-cylinder 16-valve at dual overhead camshaft engine na kayang gumawa ng maximum output na 148 horsepower sa kada 3,400 RPM at maximum torque na 400 Nm sa kada 1,600 to 2,000 RPM na mas ginawang mahusay sa pagiging manual na transmission nito at may 6-speed na variable gearbox kaya ang average top speed ay umaabot ng hanggang sa 190 km/h. Alin man sa mga sumusunod na katangian pa nito ay ang pagiging moderno mula sa loob at labas. Kasama ang karaniwang tampok na mga features na meron ito ay ang touchscreen infotainment system, malawak na rear compartment storage, mga comfortable seats with automatic climate control system, at ang mga console packet kasama ang parking sensor, 2 airbag at iba pang mga pangkaligtasan at pangseguridad kagaya ng child safety locks, vehicle stability control system, hill start assist, traction control at marami pang iba. May dalawang klaseng driving mode na rin itong pagpipilian, ang eco at power mode. Ang fuel tank capacity nito ay 80 liters at kumukonsumo ng 12.5 km per liter. Bagamat ito ay isang mahusay na baseline sa pagsasagawa ng performance sa actual, hindi pa rin maiwasang ikumpara itong modelo sa ibang mga brand. Ang kasalukuyang presyo nito ay 1,736,000 pesos. Hindi ganon kakumpleto ang buong nilalaman nito, pero kung gusto mo talaga ng mas kumpleto, inirerekomenda ko sa iyo ang mas mahal na variant nito, ang Toyota Fortuner Q, Toyota Zenix. Ang Toyota Zenix ay ang ika-third generation na ng legendary 7-seater na Innova multipurpose vehicle sa Pilipinas na ngayon ay binuo ng isang bagong platform at pinapagana ng isang bagong gasoline engine. Tinayo sa front-wheel drive base na tinatawag na TNGA-C platform. Ang sasakyang ito ay ginawa gamit ang unibody na disenyo na lumalayo sa lumang IMB platform ng second generation na Innova. Nilagyan ito ng dalawang pagpipilian sa makina, ang 2.0 liter gasoline na M20A-FKS petrol engine at isang 2.0 liter na M20A-FXS na petrol hybrid engine na parehong may inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina. Itong Zenix ay wala ng opsyon sa diesel o manual transmission dahil ito ay mga naka-CVT transmission na rin. Pagdating sa hybrid power na variant nito, ito ay ginamitan ng nickel metal hybrid battery at may secondary engine na electric. Kaya ang konsumo sa gasolina ay talagang makakatipid. Kasi karamihan sa mga sistema nito, ang battery ang siyang namamahala at electric engine. Ang Zenix ay ginawa bilang innovative multipurpose crossover sa mga tuntunin ng konsepto ng disenyo nito tulad ng pinapalitang modelo na Toyota Innova Standard. Ang konseptong ito ay walang putol na pinagsama-sama ang aesthetics ng isang crossover SUV na may malawak na interior space at pagiging praktikal na karaniwang makikita sa isang minivan o MPV segment. Ang ilan pang mga katangiang nilalaman nito ay mas in-upgrade bukod sa matipid na makina. Ang kasaganaan sa mga features pangkaligtasan at pangseguridad ay inilagay din sa modelong ito. Mga advanced safety features gaya ng speed sensing door lock, lane departure, rear cross traffic alert, adaptive cruise control, hill start assist, vehicle stability, blind spot monitoring, 360 camera at mga particular safety sense gaya ng anti-lock braking system, electronic brake distributor, brake assist,
anti-crash sensor, mga parking sensor at marami pang iba. Bilang din sa upgraded ng modelong ito ang mapagkakatiwalaang security features gaya ng engine immobilizer, mga anti-theft alarm, anti-theft device at power door lock. At pagdating naman sa pagiging accessible, ang interior base ay nilagyan ng mga auto folds and adjustable seats with climate control system para mas maging komportable. Sinamahan din ito ng libangan sa malalayong biyahe, mga connectivity, accessibility at ilang mga confinements sa interior base kaya ng mga USB output, wireless charging, Bluetooth connectivity at sa harap makikita ang 10.1-inch na infotainment system na freestanding, touchscreen at may kasama na ring Apple CarPlay at Android Auto at isang kakaibang multifunctional steering wheel na accessible din sa napakaraming switch function. Bagamat bago pa lamang sa merkado ang Innova Zenix ay marami agad ang sumubok sa kakayahan nito. May kabuuang halaga na 1,670,000 hanggang sa 1,953,000 pesos sa pinaka-top variant nito, Toyota Avanza. Isang affordable multipurpose vehicle na nagmula sa Japanese brand manufacturer na Toyota Motors. Ang modelong ito ay nagbibigay ng pag-asa sa mga taong gustong magsasakyan sa murang halaga lang. Hindi matatawarang mga katangian mula sa loob at labas ang kayang ipamalas nito sa mga makakagamit. Ang Toyota Avanza 2023 model ay magagamit ng buong pamilya, hindi lang pang service, panggala o kaya naman ay pang business, pwede rin. Ang bagong facelift nito na inilabas noong 2020, mas naging modern ang image dahil sa frontal face design ng brand na inilagay dito ang mga daytime running light at naka-LED type na klase ng headlamp. Nagbibigay din ng kaligtasan sa madidilim na kalsada at kumukumpleto sa buong disenyo. Samahan pa yan ng LED type na tail lamp. Itong multipurpose car na Toyota Avanza ay pinapagana ng 1.5 liter gasoline engine, inline 4-cylinder, naka 16 valve dual overhead camshaft na makina na nakakonect sa fuel supply na electronic fuel injected type, front wheel drive automatic transmission na kaya mag-produce ng maximum output na 105 horsepower sa kada 6,000 RPM at 138 Nm of torque naman sa kada 4,200 RPM. May 43 liter fuel tank capacity din ito kaya mas maiging gamiting riding body sa long ride. Dahil ang nakukonsumo nito ay 1 litro lang sa kada 18 km na layo ng tinakbo. Isa pa sa ipinagmamalaki dito, bukod sa mga reliable suspensions ay ang mga safety features, security features at ilan sa mga sense technology na sobrang high-tech na talaga na inilagay sa modelong ito. Ang pagiging advanced ng brand pagdating sa mga teknolohiya ay inilalagay sa mga bagong modelo nito kagaya nitong Avanza na 2023 model. Isa sa mga pangunahing safety measure nito ay ang pagkakaroon ng ADAS o Drive Assistance System, blind spot monitoring at rear cross traffic alert. May malaking infotainment system na 8 inches at detached screen pa. Naka-Apple CarPlay at Android Auto na rin. Kasama ang multifunctional steering wheel na may instrument panel na analog type ay hindi naman mahihirapan balansehin ang mga information at notification na lumalabas dito. Para sa kabuuang presyo nito ay nagkakahalaga ng 833,000 pesos hanggang sa 1,059,000 pesos dito sa bansa, ang Toyota Rush. Ang Toyota Rush ay isang maliit na multipurpose car na ibinibenta upang direktang makipagkumpetensya laban sa maliliit na segment ng SUV sa Pilipinas. Inilunsad ito noong May 2019 at available lang sa isang 7-seater configuration at kilala bilang Daihatsu Tourist nameplate sa iba pang Asian market. Bilang isa sa pinakabagong karagdagan ng Toyota Motor Philippines, ang Rush ay nakakuha ng ilang spotlight sa Philippine automotive scene dahil sa 7-seat capacity nito na may 220mm ground clearance. Ito ay tulad din ng isang SUV ngunit mas abot kaya at mas compact. Kaagad naman ding nakaakit at umagaw sa atensyon ng maraming Pilipinong mamimili ng kotse at sa mga may budget conscious na gusto ng isang bagay na mas upmarket kaysa sa isang Avanza ngunit mas mura kaysa sa isang Fortuner. Ang Toyota Rush ay pinapagana ng isang 1.5 liter gasoline engine, inline 4-cylinder at 16 valve dual overhead camshaft na ipinares sa 4-speed automatic o 5-speed manual transmission ito. At kaya mag-produce ng maximum output na 102 horsepower sa kada 4,200 RPM at 134 Nm of torque naman sa kada 6,000 RPM. Kaya ang kabuang bilis ay umaabot din sa 175 km/h. Pagdating naman sa fuel supply system, ito ay ginamitan ng EFI o Electronic Fuel Injected Type.
May kasamang malalaking tangke na may 45 liters ang capacity at matipid na rin dahil kumukonsumo lamang ng 18 km per liter. Ang modelong ito ay nilagyan din ng maraming uri ng teknolohikal pangkaligtasan na mga features, ginagawang perpekto para sa mga nangangailangan isang multipurpose na sasakyan na pampamilya. Itong Toyota Rush, pagdating sa pagiging convenient, comfortable, reliable at safe, yan na marahil ang try and tested na ng marami. Dahil sa ilang pagkakatulad din sa estilo, laki at kapasidad ng pag-upo nito, ang Rush ay karaniwang inihahambing din sa Mitsubishi Expander at Honda BRB. Bagamat pinapanatili nito ang titulong mas murang opsyon sa tatlo, nagkakahalaga lamang ng kabuuang presyo ng 1,052,000 hanggang sa 1,196,000 pesos dito sa bansa. Toyota Veloz. Inilabas lamang ang modelong ito noong nakaraang taon pa, ang kauna-unahang MPV car na may advantage sa features at pagka-premium ang datingan mula sa external hanggang sa interior specs nito. Ang Toyota Veloz na nagmula sa pinakasikat at kilalang brand dito sa bansa. Toyota Veloz ay naglalaman ng mga panibagong features kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng napakagandang instrument panel na 7 inches at naka-TFT na rin. Meron na rin itong ambient lighting para kahit nakapatay ang dome light ay maliwanag pa rin ang buong interior ng sasakyan. Maganda rin ang itsura ng LED line guides sa may back door nito, kasama ng slim long LED type na din na headlamp nito. Isa pa sa magugustuhan mo dito ay naka-CVT o continuously variable transmission na rin ang modelong ito. Isang magandang bagay kasi kahit papaano sa pamamagitan nitong CVT ay mas mapapalakas ang kabig at arangkada nito kahit pa sa mga paahon na kalsada. Isa pa, mas makatitipid ka din sa gasolina dahil dito meron na rin itong freestanding 9 inches infotainment system, audio display na may Apple CarPlay at Android Auto. Itong sasakyan ay wala na ring manual parking brake dahil ito ay pinalitan na rin ng electric parking brake system. Mas madali na lang ang switch function at talagang full stop ang buong brake. Meron na rin itong kasamang wireless charging system na kung saan ay ilalapag mo na lamang ang cellphone gadget mo at otomatiko na itong magcha-charge. Di rin papahuli ang modelong ito. Pinapagana ng 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder, 16 valve, naka-dual overhead camshaft at naka-Euro 4 compliance. Pagdating naman sa performance, ito ay kayang mag-produce ng maximum output level na 105 horsepower sa kada 6,000 RPM at 138 Nm of torque naman sa kada 4,200 revolution per minute. Ay ang average top speed na nagagawa o kabuuang bilis nito ay umaabot sa 180 km/h. Pagdating naman sa safety and security features, may crash sensor, may vehicle stability control system, meron na itong mga airbags sa driver side, passenger, curtain airbags sa kada side portion at knee airbag para naman sa tuhod. Meron na rin itong mga advanced safety features na tinatawag, kagaya na lamang ng rear cross traffic alert. Meron na rin itong hill start assist control system, blind spot monitoring system, lane departure warning, at isa pang bagong safety features nito, ang tinatawag na ADAS o Advanced Driver Assistance System. Ang papel ng ADAS ay upang maiwasan ang pagkamatay at pinsala sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilang ng mga aksidente sa kalsada. Pagdating naman sa mga security system, itong modelo ay sagana rin. Meron na itong central locking, anti-theft device, engine immobilizer, anti-theft alarm, power door lock at marami pang iba. Dito sa bansa ay may dalawang klaseng inilabas na variant sa modelong ito. Mula sa standard variant at nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito ng 1,210,000 pesos. At ang top variant naman ito na nagkakahalaga naman ng 1,250,000 pesos. Toyota Land Cruiser Prado. Una itong ginawa noong 1990, ang Land Cruiser Prado ay nasa ika-4 na henerasyon na ngayon. Tulad ng nakababatang kapatid na Land Cruiser 200, nasa Prado pa rin ang lahat ng mga katangiang bilang isang mapagkakatiwalaang SUV sa bansa na may panalong mga specs and features. Ngunit sa isang mas abot kaya at compact na pakete,
ito ay may parehong mga linya at hugis ng katawan ng LC300. Ngunit ang Prado ay mas sinaluan ng kaunting arte sa estilo sa harapan ng hindi gaanong nakakatakot tingnan pero napaka-elegante. Ang mga malalaking chrome accent bumper grille na mga naka-vertical line na signature nito at ang makinis na mga headlamp ay nagbibigay dito ng highlight lalo na sa madidilim na kalsada kasama ang iba pang mga lighting system. Sa loob nitong Land Cruiser Prado ay makikita ang isang plush cabin na may wood accent design. Sa harap isang manubela na may multifunctional na control sa mga key switch function at mga naka-leather na upuan para sa 7 tao. May 6 na speaker for entertainment system, may Bluetooth connectivity kasama ang Apple CarPlay at Android Auto sa infotainment nito para sa alinmang libangan komunikasyon at upang mas masiyahan ang mga pasahero kasama ng dual auto climate control aircon system. At di gaya ng marami, ang Prado ay may kalakihan din sa ilang midsize SUV pero may tuturing isa sa pinaka best option para sa mga naghahanap ng mas marangyang klase ng sasakyan. Ang engine sa ilalim ng hood ng Prado ay pinapagana ng alinman sa 4.0 liter gasoline at 2.0 diesel engines sa magkaibang variant. Ay 6 na cylinder, 24 valves para sa gasoline habang 4 cylinder with 16 valves naman para sa diesel na engine. At parehong pinapamahalaan ng automatic na transmission na may 6-speed shifting. Para sa mill ng 4.0 liter gasoline engine, ito ay kayang gumawa ng 271 horsepower at 381 Nm ng torque. Habang ang mill naman ng 2.8 liter diesel engine ay nakakapag-produce ng 201 horsepower at 500 Nm ng torque. Alinman sa dalawang ito ay may kakayahang gumanap ng mas maaasahang biyahe sa bilis na umaabot ng 175 to 190 km/h. Para sa external at internal safety measure gaya ng LC300, ito ay kinumpleto na rin ng manufacturer mula sa mga advanced safety sense at security sense gaya ng pagkakaroon nito ng pre-collision system, lane tracing assist, speed sensing door lock, ADAS, hill start, downhill assist, ISO fix at marami pa kasama ang ilang ding mga particular safety measure at security sense nito. Ipinaris sa matitibay na suspensions, mapa off-road, rough road ay kayang-kaya at anong klaseng kalsada man ang tatahakin. Ang kasalukuyang presyo nito ay nagkakahalaga ng 3,665,000 pesos hanggang sa 4,487,000 pesos para sa top variant nito. So hanggang dito na lamang po siguro